On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say we are truly, deeply sorry. Ateneo de Manila is not evading accountability. ADMO President na si Father Bobby Yap, emosyonal na humingi ng tawad. Iginiit ng universidad, na nag-reach out sila sa pamilya ng mga pumanaw, na sina Divine Adili at Rene Baterbonia, sa araw mismo ng drowning incident. Nag-offer din umano raw ang ADMO ng tulong para makapunta sa Maynila ang pamilya ni Rene. Pero nirerespeto umano nila ang desisyon ng pamilya na tumanggap ng tulong mula sa Local Government Unit o LGU. From day one, the university reached out to provide full support to the families. We offered to shoulder all travel costs of Rene's family from Agusan to Manila so that they could be with him. While they choose to accept the kind and generous offer of the Agusan del Sur governor, our hand remained extended. Sa unang statement ng ina ni Rene na si Rovelyn Baterbonia, ay wala pa raw siyang alam sa buong pangyayari, ay nag-anunsyo na ang Ateneo sa pagpanaw ng kanilang anak. Hindi pa raw niya nakita ang video o kahit larawan man lang ng katawan ng kanyang anak, ni wala man lang raw nag-reach out sa kanya, ay nauna pa silang mag-post sa social media. Salungat sa mga sinabi ni Father Bobby. June 8, 2026 naganap ang kalunos-lunos na insidente. Isang linggo ang lumipas saka nagsalita ang presidente ng Ateneo de Manila. Tinanggap din umano ng universidad ang resignation ni Coach Tab at team manager Epot Quimbo. The university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. Nauna nang humingi ng tawad si Coach Tab, at hindi kontento ang publiko sa naging pahayag niya. Accountability ang hinihingi ng mga pamilyang naiwan ng mga atleta. At marami ang nadismaya sa naging tugon ng ADMO sa sitwasyon. Pati mga Atenean na alumni ay hindi nasiyahan sa pananahimik ng universidad. Matapos magsalita ni Coach Tab, ay lumabas ang pahayag sa kanyang estranged wife. Na naghiwalay sila noong 2020 dahil di na raw sila safe sa presensya ni Coach Tab. Kinontak raw niya ang ADMO noong nalaman niya na tinanggap nila ito bilang coach. Nagbigay pa raw siya ng babala pero siya pa raw ang pinamukhang masama at nakatanggap ng intimidation. At the time, I repeatedly told the Ateneo University, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Pati anak niya ay nagsalita rin laban kay Tab Baldwin. Ayon sa NBI, ang statement raw ng asawa ni Baldwin ay take consideration raw nila. Ayon kay Junvic Remula, ay hindi fault-finding ang pag-imbita, kundi fact-finding. I repeat, it is a fact-finding mission, hindi siya fault-finding. Saad ni Christian Gaza, ay matapos ang insidente ay naka-non-disclosure agreement ang lahat ng atleta at coaches, na dumalo sa team building o training nila sa Aurora. Sa huling araw ng lamay ni Rene sa Davao, pumunta ang kanyang abogado na si Attorney Israel Toltorion. Ayon sa abogado, magkakilala raw sila ng Vice President ng Ateneo de Davao. Pero hindi raw sila pinapasok, at walang dahilan ang ibinigay. We saw you standing here for almost an hour already. Yeah, gipaningot na yung tao ko. Gipaningot ako, maraming singot. Kung mo po kasudlas mga gwardiya, ingon ang Vice President no instruction sa Ateneo. Vice President, I think Mr. Bong Ilyap. I know him personally, but I don't know why am I prohibited to go inside. So, last night niya karon sa Ateneo de Davao. And of course, I am an Atenean also. So, I'm the lawyer of the family. I think there's no issue about it. This will be included as part of the story of the death of the late Rene. And I'm just hoping and praying that Ateneo would practice what it preaches, that everybody is welcome. Everybody is welcome nga, except the lawyer. Nagpakita naman ng suporta ang mga celebrities gaya ni Claudine Barreto at Gerald Anderson, na dumalaw sa lamay. Hiniyakat naman ni Doug Kramer na magbigay ng pinansyal na suporta di lang kay Rene, kundi pati na rin kay Divine.
Ayon sa dating coach ni Rene na si Coach Jess, 30 na eskwelahan ang nais kumuha kay Rene. Kahit malaki umano ang alok na pera, pinili ni Rene ang Ateneo dahil sa scholarship na makukuha ng kanyang kapatid. Dagdag pa ni Coach Jess, dream school daw ni Rene ang ADMO. Magpupursigi raw siya na maging pinakamagaling para yumaman at maahan sa kahirapan ang kanyang pamilya. Dream umano ni Rene na maging scholar sa ADMO ang lahat ng kanyang mga kapatid. Sa lugar ni Rene sa Agusan del Sur, sikat na sikat umano ang MVP. Nagpakitang gilas din umano siya sa unang araw ng kanilang practice, kasama ang Ateneo Blue Eagles. Napakasaya umano ni Bobot sa araw na iyon. 29 schools, 29 universities ang ga-recruit kay Bobet, dili lang diri sa Davao, kundi sa Manila. Financially, mas dako ang allowance na i-offer, mas dako ang ma-provide nila. Pero ang deciding factor ni Bobet, nganong gipili niya ang Ateneo de Davao, kay gi-appeal na mo ang iyang igsuon na si RB. Bobet, unsa man imong dream school, Jud? Wala siya pagduwa-duwa, coach. Ang dream school na ko, Ateneo de Manila. May kumakalat ngayon na ulat, na wala pa palang pinirmahan na kontrata si Rene. Verbal agreement lang pala ang meron sila sa ADMO. Inanunsyo ng Father President ng Ateneo de Davao na si Father Karel San Juan, na tutuperin nila ang ilan sa pangarap ni Rene, bibigyan umano nila ng scholarship ang 6 pangkapatid ng yumaong basketbolista. Isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, 6 niyang kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Nabahala naman ang ilang netizens na baka ang kapalit nito ay ang pag-atres ng pamilyang Bater-Bonian. Nilinaw naman ni Father Bobot Yap na ang pagtulong nila ay bilang moral obligation. Ateneo has offered full assistance and support to the Adili and Baterbonia families to cover all financial, emotional, and long-term burdens arising from this tragedy. This is not a legal settlement. It is our moral obligation. So far, all available information and accounts on what happened on June 8 show that it was a tragic accident. Ano sa tingin ninyo? Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share, at magkomento.